Busy po ang ating ang si um, Ombudsman Remulla hinggil po sa pagsagot ng kung ano-ano, no? Busy po siya sa isa po sa mga kinuwang pahayag sa kanya, katulad nung tinalakay natin kahapon. Isa po sa mga sikat po niyang ginagawa ngayon ay yung pagpapa-NBI. Dito po sa nagpapakalat na siya ay na-ospital o siya po ay sumakabilang buhay na. Ganon din, very busy din, sinagot din ni Remulla. Bardagulan din si Remulla dito po kay Senator Amy Marcos sa pagsasabi na buti pa siya o si Amy Marcos hindi raw niya alam kung saan nagmumula. Buti pa siya alam na masasampahan na ng kaso. Yung mga senador na sila Jinggoy at saka si Villanueva. Kasi sa ngayon po, sinabi po ni Remulla na wala na raw po silang i-announce na mga petsa kung kailan po kakasuhan itong mga sangkot sa mga nakawan. Alam mo, okay lang naman makipagbardagulan po kayo, Mr. Ombudsman, kay Senator Amy Marcos. Okay lang din naman na paimbestigahan ninyo kung sino yung iimbestigahan nyo na naninirang puri sa inyo. Pero ang inaasahan po namin sa inyo yung mga salita po ninyo na meron pang December 15, di ba? Meron pa pong December 15, mayroon na pong makukulong na malalaking isda. Hanggang ngayon po, naghihintay po ang sambayan ng Pilipino. Kaya ito pong mga sinasabi po na to, yung pong nagpapababa po sa trust and approval rating ng ating Pangulong Marcos, isa po to, no, sa mga pahayag na ganito na asang-asa na yung mga Pilipino pero wala naman pala talagang asahan. Parang paulit-ulit lang, paulit-ulit na magbibigay po ng pahayag. Sa SONA pa ginagawa, sabi sa SONA, mahiya naman kayo. Hahabulin nila yung mga magnanakaw. No? Pinagmalaki po yan na si Pangulong Marcos ay talagang seryoso siya. No? Katunayan, nagtayo siya ng ICI. Kalaunan, na-realize po natin na ang ICI po ang isa sa pinakamalaking pambubudol sa mga Pilipino. Habang kainitan po, nagigalit na galit yung mga Pilipino sa mga pagnanakaw under ng flood control projects, tinayo po yung ICI, no? Pagkatapos, marirealize po nating lahat na wala naman po palang kapanyarihan yung ICI. Yun na lang po, panay volunteer lang, voluntary basis. Halimbawa po, sa tingin ng ICI, involved ka. Ayaw mo naman magpa-imbestiga, wala palang magagawa, walang kapanyarihan ang ICI para mag-imbestiga sa mga tao. Yan po ang katotohanan. Kaya pinakamalaking pambubudol po yan. In fact, hindi na po natagalan ng 2 miyembro ng ICI. Imaginein po ninyo, ka-appoint lang, wala pong 1 taon o wala pang kalahating taon. Nag-resign na po ang 2. Bakit po? Na-realize po nila na wala naman talagang silbi. Siyempre, hindi nila sasabihin ng actual yan. Dahil baka pati sila nabudol eh. Di ba? Wala naman silang pinagtatapat. Okay. Siyempre, hindi po nila sasabihin yan na sila ay tila nabudol sa pagtanggap nila ng posisyon. Pero meron po bang mag-iisip? Meron po bang mag-iisip na buwan lang ang itatagal ng ICI? Wala pong makakaisip niyan. Tapos, bakit buwan lang sila? Kung tinanggap po nila yung pwesto nila, bakit buwan lang nagsipag-resign na sila? Meron pong naganap dyan. Di ba?
Matatalinong tao po yan eh. Si Babe Singson, dati pong DPWH Secretary. Yung isa po, na hindi ko na nakilala, matalino rin yun dahil taga-COA yun eh. Ibig sabihin, wala po. No? Hindi po sila nag-iisip na 1 buwan lang o 2 buwan lang. Ang tagal pong pinagandaan niyang ICI na yun. Wala po mag-iisip ng termino nila para sa 1 buwan o 2 buwan lang. Bakit po nagsipag-resign? Hindi po katanggap na, wala na po sa ano yan eh. wala na po silang pakialam kahit mag-resign dahil sanay na itong gobyerno na to na magtanggal, mag-resign o magpalit ng panibago kasi tago lang ng tago. Ngayon, napipinto na naman. Meron na naman pong bali-balita. Bali-balita pa lang kasi hindi pa nagkakatotoo eh. Meron na naman pong bali-balita na magkakasibakan na naman ng pwesto. Magkakapalitan na naman. Kung papalit-palit na po, no? Kung papalit-palit na po ang mga tao sa gobyerno, teka muna. Baka hindi na yung mga tao sa gobyerno ang problema. Di ba? Ang dami na pong nawala. Si Magalong. Originally, 3 miyembro tsaka isang special na special investigator. Nag-resign na lahat, isa na lang natira. Kung hindi ba naman budol yan eh. Alam nyo, mga matitinong tao yan, malamang ang nangyari sa kanila, na-realize nila na nagiging bahagi sila ng pambubudol sa tao. Malamang sa malamang, ayaw na nila na maging bahagi pa ng pambubudol. Yun lang po yun. Hindi po yung sinasabi ni Singson na nagawa ko na ang lahat o kung sino man yung nag-announce nun. Nagawa mo ang lahat sa loob ng 2 buwan? Bakit may napakulong ba kayo? Ang buong akala po namin, ang buong akala po namin dyan, ang ICI, ang magiging dahilan para mapakulong to mga big fish na to. Yung mga mastermind na to. Wala kayong napakulong kahit isa. Nauna pa yung resignation nyo. So ano yung sinasabi nyo na nagampanan na nila yung trabaho niya? Maano kasi ko sa germs. Sa ating mali-malita. Tignan muna natin bago tayo pumunta riyan. Tapos yung trust issue ng Pangulo, yung trust issue sa ating Pangulo, mga kapatid, yan talaga malaking bagay po yan, no? Na wala na po nagtitiwala sa sinasabi ng Pangulo. Kaya kada pronouncement ng Pangulo, ang hirap na eh. Pagbaba po ng trust rating ng Pangulo, wala na, ang pakahulugan lang po niyan, lahat ng sinasabi ng Pangulo ngayon, kino-question na ng mga Pilipino. At totoo po yan. Halimbawa, nag-announce po si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, walang kinalaman ang palasyo sa napipintong impeachment trial na naman ni BP Sara. Alam nyo, impeachment trial na naman kayo. Kayo sa Kongreso, wala na kayong inatupag kundi mag-abang lang kung kailan pwede ulit magsampa ng impeachment. Ang daming problema ng bansa. Hindi si BP Sara ang problema natin. Tanong, ganito po ang paglutas ng problema. Pag trinabaho mo at nagampanan mo, natupad mo yung purpose mo sa trabaho na yan, malulutas ba yung problema? Halimbawa, yung impeachment, busy kayo lahat. Gusto nyong ma-impeach si BP Sara, lahat gagawin. Nag-iipon ng pondo, nagpaso kayo ng mga ayuda na pondo, MAIPS, AKAP, AIX, at kung ano na pang pondo. Para saan yan?
Di ba? Bakit may ganyan? O, sabi ni Amy Marcos to gagamitin yan, yung mga pondo na yan na pang-ayuda, gagamitin yan para sa impeachment ni BP Sara. Aba, hindi totoo yan, sasabihin ng mga tao. Hindi totoo yan, kasi ganito. Ang impeachment ni BP Sara ay para sa accountability. Ang impeachment ni BP Sara ay para papanagutin. Paulit-ulit, accountability, papanagutin. Okay. Kung totoo po na may kaso kayo kay BP Sara, bakit hindi nyo sabihin kung ano yung kinakaso nyo? Lahat nag-announce na i-impeach si BP Sara, papanagutin si BP Sara. Saan papanagutin? Ano ang kasalanan? Wala naman silang masabing krimen. Anong krimen ni BP Sara talaga? Bakit pa ulit-ulit gusto nyo ma-impeach? Hindi na nabibigla. Nung una, nabigla yung mga tao. May 125, ginastos ng 11 days. Nakakagulat yun di ba? Ginastos ng 11 days, yung 125 pesos. Akala naman ng tao, merong kasalanan si BP Sara pag ganun. Nung unti-unti na ipaliwanag na natin ng mga vloggers, na ipaliwanag na ng mga pro-Duterte vloggers, at saka nila BP Sara mismo, at saka ng COA mismo, na wala naman pong krimen dun. Imagine niyo bakit hindi gagastosin ng 11 days? Galing ako sa gobyerno Kinakailangan yan, December na Binigay December yung pera. Kailan nang hingi ng pera si BP Sara? In the first place, yan pong confidential fund na yan, hiningi po yan ni BP Sara kay BBM. Binigyan naman siya. So walang kasalanan yung nagbigay? Kung mali po yun, bakit yung nagbigay walang kasalanan? Na-realize na po ng tao, tumalino po yung tao, pag confidential pala, hindi naman pala talaga dapat yan binubulgar kung paano mo ginastos. Di ba?